live. So, live na tayo. Mga ka-hindi. Sa monitor ko, hindi pa tayo naka-live. Ayan na. So, live na tayo. Okay. So, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Mga ka-hindi, no? Muli, samahan po ninyo kami ngayon sa ating live at sa ating topic na pag-continue natin o pagpapatuloy natin yung Genesis to Jesus, na dito po ay marami tayong matututunan para po sa ikalalalim, ikalalago ng ating pananampalataya. Samahan niyo po kami hanggang alas 10 ng gabi. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan, kahit po outside sa ating topic, ay pwede po kayong magtanong kahit ano po. Ganon din, iniimbitahan natin yung ating mga separated brethren, lalo-lalo na yung mga kapwa natin Katoliko, na maraming mga katanungan para sa ating pananampalataya. Kaya muli, magsama-sama tayo, pagsamasamahin natin ang ating nalalaman para lumalim, lumago at malaman natin ang tunay na pinananampalatayaan ng ating simbahang Katoliko. At muli, ulitin po namin, kami po ay tao ring makasalanan, limitado rin ang aming mga kaalaman, kaya po, kung meron kayong alam, i-share nyo po rito dahil meron kaming alam na hindi nyo alam, meron kayong alam na hindi namin alam. Kaya muli, magandang gabi, umaga, tanghali, hapon, gabi. Ganon din sa lahat ng mga OFW natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Nawa ang pagpapala, biyaya at grasya at patnubay ng Diyos Espiritu Santo at buhusan nawa kayo ng kanyang dugo, ng banal na dugo, ang buong yung pamilya ligtas sa anumang banta ng coronavirus. At ganoon din sa lahat ng mga frontliners na patuloy na nakikipaglaban para sa atin. At ganoon din sa nangihingi sa atin ng mga panalangin about sa COVID na kanilang kinakaharap at na humihingi ng kagalingang physical at spiritual. Huwag po kayo mag-alala. Patuloy po namin kayong sinasama sa prayer mass intention. At ganoon din po sa lahat ng mga nakipaglaban sa COVID, no? Ipagdasal po natin silang lahat. So muli, maraming salamat din po at walang habas kaming patuloy na nagpapasalamat sa mga taong patuloy na nagbibigay sa atin ng material, financial, spiritual na pangangailangan para sa gawaing ito at para sa kapurihan kalwalhatian ng ating Diyos. Amen. Sis Malu? Okay, so isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. At gabi na naman po ng ating alamin upang tayo ay mag-aral at magdilay sa salita ng Diyos. So, syempre po sa pagsisimula po ng ating gawain nito, tayo po ay hihingin natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay gabayan. At ngayon po ay yung akin pong isi-share na mga pangalan na humihingi po ng panalangin ay isi-share ko po rito at nawa po ito ay isama po natin sa ating mga prayer intention na lubos na nangangailangan po ng ating panalangin. So sinasabi nga na mararating ng ating katawan ang mararating ng ating panalangin, ang hindi mararating ng ating katawan. Sis Malo, pakisama mo rin si Delia Tapican, no, na nangihingi ng prayer dahil siya ay nag-positive sa COVID. Ganon din yung asawa ng aking pamangkin na si Al, no, na positive daw. Sabi sa akin, tumawag, umiiyak ka. Sabi ko, wag kang umiyak. Hindi yan nadadaan sa iyak, no. Isama mo rin si Joby May Garcia, na asawa ni Dong, no, na nasa Florida Blanca. So, mas natin sasama dito sa share screen kong mga pangalan para po yung ating mga kapatid na nakikiusap po kami at na nawa ay isama po natin sa ating mga prayer intention. So ganun din po, remind ko lang po ngayon na kung sino man po yung gusto na meron silang ipagdasal natin, isasama po natin dito at sama-sama po natin na hihingin at isasama sa ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan at ito rin po ay dinadala natin sa simbahan upang sa misa ay doon ito ay maipanalangin din muli sa misa ng ating pari. At nakikiusap po ako at isa na po sa tumutulong sa atin yung mga
prayer intention na nandito po na ipapakita ko ngayon ang mga pangalan. Maraming salamat po sa Legion of Mary, OFW. Mga OFW po ito. Ibinibigay ko rin po doon yung mga pangalan na nagpapahingi po sa atin ng dasal. So napakaganda po na itula sa pamamagitan ng pananalangin na ito, makakatulong tayo ng malaki sa ating kapwa at sa ating mga kaluluwa sa purgatorio. So share ko po para tayo ay magsimula na ng ating wait lang, Bromel. Kasi marami nang nag-aabang sa ating topic about sa pagpapatuloy ng Genesis to Jesus, no? Tunghayan niyo po itong Genesis to Jesus, lalo niyo pong maiintindihan yung patungkol sa banal na kasulatan, lalo-lalo na sa Biblia ng Old Testament, no? Lalo po nating maiintindihan kung bakit gano'n yung pagkakasulat, kung gano'n yung pagpapaliwanag, kung gano'n yung sinasabi sa ating banal na kasulatan. Maiintindihan niyo po dito yan, no, sa pamamagitan ng mga exegesis na ating tatalakayin at kung paano po ito dapat nating alamin at palalimin yung ating pananampalataya. Okay na? Okay, ito po yung ating mga prayer intention sa simula po ng ating pananalangin at sa katapusan po at sa pagtatapos din po ng ating gawain. So ito po ay mga prayer intention. Nakikiusap po kami na isama din po natin ito sa ating pagdadasal o pagrorosaryo para po sa mga kapatid natin na ito na lubos na nangangailangan. Katulad po ng mga kapatid natin para sa maagap na kagalingan ni Sis Neng B, Christina Patashni, Miss Marge Cuo, Marcelo Cometa, Pete Cometa, Kent Cometa, Alan Cometa, Mimi Cometa, Flor Cometa, Rene Cometa, being medyo may nag-ano sa akin. Ben Cometa, Rene Cometa, Makay Cometa, Gigi Uy, Truman Uy, Ganimid Cometa, Comendador, Apple Comendador, Mia Comendador, Nita Escolar, Escolar, Jeannie Escolar, and Midi Escolar, may nakatakip. Amad Escolar and Misty Hoop, Miko Hoop, James Hoop, July Sacometa, Macario Pasione Jr., Bro Elias Arsadon at ang kanyang pamilya, Jody Hoop, Isabel Hoop, Emmanuel Domingo, Apple Telma, Lorena David, and Jennifer Lastemado, at sa lahat po ng mga COVID-19 positive at ang lahat ng mga nasa banig ng karamdaman. Para sa natatanging kahilingan ni na Rose Cyril B. at Chris Velasco, para sa ikaluluwalhati ng kaluluwa ni na Miguel Comendador, Ernesto Seferino, Carolina, Rogelia, Sabina at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Hinihingi po ang ating panalangin na nawa po ang lahat ng ating mga kapatid na ito, lalo na po yung mga nangangailangan ng maagap na paggaling, at ganun din po si Joby, sino po yun, Bromel, si Garcia, yung pamangkin mo? Si Joby May Garcia. Joby May Garcia. At saka si, nagpahabol ng panalangin, no? Sunod, isama mo din yan at para mas maganda, itag mo na lang sila dyan. Saka mo na lang sila banggitin pagka tayo ay mag-prepare. Si Delia Tapika, no? At ganoon din po sa mga kaluluwa din na nagpapadasal pa, si Sister Florita, no? Si Florita, si Erning, at ganoon din si Sister Patricia Benaflor, mga kaluluwa ng kanyang mga magulang. At ganoon din po yung mag-asawang namatay na magkasunod lang, buwan lang ang pagitan, si Silo-Silo, no? Mag-asawang Silo-Silo. Okay, let us pray na, Sis Malu. Okay. So, let's pray na po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos na mapagpala, makapangyarihan sa lahat, pinagbubukalan ng awa at habag at ng pag-ibig. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at higit lalo na po sa oras na ito na
pinagkalooban mo po kami ng pagpapala at biyaya, higit lalo na po ang biyaya ng buhay. Salamat aming Panginoong Diyos at muli po hinihiling namin at sinasama sa iyo na iluko mo po sa bawat isa sa amin ng iyong banal na Espiritu upang sa gagawin naming pag-aaral nito at pagninilay ng iyong banal na salita ay gabayan at turuan kami gabayan at turuan kami sa lahat ng aming mga maririnig at matututunan. Naway makapagpalago ito ng aming pananampalataya upang kami ay makiisa sa misyon ng simbahan. At nawa, Panginoon, pagpalain mo din po ang lahat ng mga kapatid namin na lubos na nagbabahagi ng kanilang tulong para sa misyon na ito, para sa gawain na ito. Ikaw na po ang bahala sa kanila, Panginoon. Ikaw na po ang bahala magbalik sa kanila ng lahat ng pagpapala at biyaya. At ganun din, Panginoon, sa lahat po ng aming mga kapatid na nangangailangan ng paggaling at para sa mga kaluluwa at para sa mga natatanging kahilingan, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa aming mga kapatid na ito. Nawa, igawad mo po ang lahat ng mga kahilingan namin. Igawad mo po ang lahat ng pagpapagaling at pagluluwalhati sa mga kaluluwa, lalo na po yung mga nasa purgatorio, Panginoon. Salamat po at nawa po patnubayan mo ang bawat isa sa amin. At ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, kasama ng Diyos, Espiritu Santo, na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan at sa walang sawang pamamagitan ng aming Inang Birhen Maria at ng kanyang esposong si San Jose at sa lahat ng iyong mga banal sa langit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. So, Lunes na naman po ngayon, mga kapatid, at narito muli ang ating pag-aaral from Genesis to Jesus. Pagpapatuloy po ito ng ikatlong pag-aaral natin or lesson 3 para sa pag-aaral po natin ng banal na kasulatan at kung paano ito unawain at kung paano natin maunawaan ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo. So, tunghayan po natin ngayon ang ating gawain, ang ating pag-aaral ng Genesis to Jesus. Tunghayan po natin ito, mga kapatid, dahil napakadami po nating matututunan dito at mauunawaan. So, simulan na po natin. Lang po. Welcome po sa In Defense of the Truth, ating alamin, pag-aaral. At ngayon po ay ang ating pag-aaral ng Genesis to Jesus, lesson 3 na po tayo. Sa lesson 3 po natin, nung pong last na part 1 po ng ating Genesis to Jesus na lesson 3, ay naunawaan natin yung kung papaano ang pakikipagtipan ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan at sa iba't ibang tao, kung papaano niya ipinahahayag ang kanyang pakikipagtipan o ang kanyang pakikipagrelasyon, at kung papaano sinimulan ang tao at nagsimula ang kani-kanilang mga angkan at ang pamilya ng Diyos. So sa pagpapatuloy po ng ating aralin na ito, Genesis to Jesus, lesson 3. So, sa atin pong pagpapatuloy, ang ating amang si Abraham. Sa mga Hebreo at Semites, galing sa mabuting bunga ng tao ang linya ng angkan ni Shem. Sa kanya nang galing ang unang mga dakilang ama ng malaking angkan o patriarchs. Si Abraham na isang Hebreo, mababasa po natin sa Genesis 14:13. Ito ang unang pangyayari na ang Hebreo ay lumitaw sa Biblia at ikinabit sa pangalan ni Eber. Isa pang anak na lalaki ni Shem. Mababasa po natin Genesis 10:21.
Ito ang dahilan kung bakit ang hinirang ng mga tao ay tinawag na Hebrews o ang lahi o inapo ni Abraham ay tinatawag din namang Shemites or Semites. Dito naman natin nakuha ang ekspresyon ng galit ng mga Hudyo or anti-Semitic, nang ibig sabihin pagkasuklam sa mga inapo o lahi ng mabubuting tao sa linya ng angkan ni Shem. Sa kwentong ito ni Abraham, natatapos ang isang pahina ng kasaysayan ng ating kaligtasan. Ang natitirang storya sa Genesis na binubuo ng chapter 12 hanggang 50 ay tungkol naman sa istorya ng mga patriarchs, ang pinagmulan ng hinirang ng bayan or chosen people. Sa Genesis 18:12 hanggang 25, mababasa natin ang tungkol kay Abraham at ang kanyang dalawang anak na sila Ismael at Isaac. Sa Genesis 25:19 hanggang 36, 43, ang istorya naman ni Isaac at ang kanyang dalawang anak ni Esau at Jacob. Ang Genesis ay nagtatapos sa istorya ni Jacob at ang kanyang 12 anak na pinagmulan ng tribo, lalo na sa anak ni Jacob na si Jose. Yeah. Upang mapadali ang paglalahad, gagamitin natin ang pangalang Abraham sa kabuuan ng pag-aaral kahit alam nating Abram ang una niyang pangalan at saka na lang napalitan ng Abraham noong ito'y binago ng Diyos. Genesis 17:5. Ang Diyos ay gagawa ng kasunduan kay Abraham at sa kasunduang ito, ang kasaysayan ng tao ay magbibigay ng bagong pagpapakilala o reorient, bagong posibilidad ng pakikipagrelasyon, bagong layunin. Ang pakikipagkasunduan ng Diyos kay Abraham ay may 3 parte. Nag-umpisa ito sa pangako na gawing isang dakilang bansa si Abraham, Genesis 12:1, na ang kanyang pangalan ay magiging sanhi ng pagpapala ng buong mundo. O mababasa po natin sa Genesis 12:3. Nang lumaon, ang 3 pangakong ito ay itinaas o in-upgrade ng Panginoon at ginawa itong divine covenant. Hindi na lamang siya magkakaroon ng isang dakilang bansa, kundi isang bansang may teritoryo. Genesis 15:7-21. At payapa sa panggugulo at pang-aapi ng mga banyaga, unang kasunduan or covenant. Hindi lamang magiging sikat ang pangalan niya, wait lang po ha. Hindi lamang magiging sikat ang pangalan niya at wait lang po. Okay. At payapa sa panggulo at pang-aapi ng mga banyaga o unang kasunduan or covenant. Hindi lamang magiging sikat ang pangalan niya, siya rin ay magiging ama ng lahat ng bansa or father of all nations. Subalit, higit sa lahat, pagkakalooban siya ng bansang panggagalingan ng mga hari, bansang nauukol sa hari. Genesis 17:1 hanggang 21. Ito yung ikalawang kasunduan or covenant. Ayan. Sa 3 pangako o pakikipagkasundong ito, itinuturo ng Diyos ang kahihinatnan o ang kinabukasan ng kasaysayan ng ating pagliligtas. Si Abraham nga ay isang malaki at dakilang bansa sa aklat ng Exodo, na sa covenant ay nagkaroon ng kaganapang makapag-ari ng sarili niyang bansa tulad ng ipinangako ng Diyos kay Abraham. Mababasa po natin Genesis 46:3 hanggang 4. Mapag-aaralan natin ito sa susunod na aralin o lesson 4, ang istorya ng Exodo hanggang Deuteronomio. Natupad ang ikalawang pangako ng Diyos ng kanyang angkan ay panggagalingan ng mga taong may maharlikang estado at nasa hanay
ng kaharian at ito ay naganap sa panahon ni Haring David. May dakilang pangalan, 2 Samuel 7:9 at trono na panghabang panahon, mga awit 89:3-4, 132:11 hanggang 12. Sa katapusan, tumuturo kay Jesus ang covenant, ang kanyang bagong covenant na nagbibigay ng kaganapan sa pangako ng Diyos kay Abraham na ang mga anak, inapo, lahi niya ay panggagalingan ng pagpapala para sa lahat ng bansa. Kaya nga ba't sa unang linya pa lamang ng aklat ng Bagong Tipan, mababasa na ang salitang Jesus, anak ni Abraham. Mateo 1:1. May tatlong eksena sa madramang buhay. Wait lang po ha. May tatlong eksena sa madramang buhay ni Abraham na kailangan nating bigyan ng tuon dahil ito ay tumuturo sa Bagong Tipan. Una, si Melchizedek, ang mahiwagang hari na taga-Salem na lumantad lamang matapos matalo ni Abraham ang mga mandirigmang hari para pakawalan ang kanyang pamangkin na si Lot. Genesis 14. Pansinin na siya ay panaka-naka lamang lang ng lumitaw na walang pinanggalingan. Tinutukoy po nito si Melchizedek. Na wala siyang family tree o genealogy o linya ng angkan na pinagmulan. Lumabas na lamang siya sa bayang nagngangalang Salem na hindi kailanman naipakilala sa banal na kasulatan. Sa mga susunod na pangyayari sa Biblia, ang Salem ay maikling pakahulugan o pangalang Jerusalem. Mababasa po natin yan sa mga awit 76:2. Si Melchizedek ay naglabas ng tinapay at alak at nagbulalas ng pagpapala kay Abraham. Ang ating mga church father, mga pari ng simbahan, ay pinakahulugan ang pangyayaring ito bilang foreshadowing o paghahanda sa mga mananampalataya para maunawaan natin ang Eucharistia. Kaya nga ba sa ating liturhiya sa misa, sa tradisyon ng unang panalangin ng Eucharistia, dinarasal natin ang linyang ito, ang tinapay at alay na alay ng ating unang pari sa linya ni Melchizedek, or the bread and wine offered by your priest Melchizedek, sa Catechism number 1333. Sa Biblia, tinitignan natin ang katauhan ni Melchizedek bilang isa sa mga anak ni David na idineklara. Sumumpa ang Panginoon at hindi magsisisi. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Mga awit 110 verse 4. Si rin naman ay nasa Bagong Tipan. Si Melchizedek ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Siya ay tumatayo sa katauhan ni Jesus bilang pari magpakailanman. Hebreo 7. Sa kasunduan sa laman. Ang pagtutuli ay isang bakas o marka ng kasunduan ng Diyos at ng lahi ni Abraham na gawing marangal na dinastiya, ang angkan ni Abraham. Ang palatandaang ito sa inyong katawan ay magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Mababasa po natin Genesis 17:1 hanggang 14. Si Jesus ay natuli upang ipakita na siya ay totoong tao at kasali sa kasunduang ito. Basahin po natin sa Lucas 2:21. Ang pagtutuli ay isa rin namang physical mark na tumutukoy sa pagbibinyag. Ang pagbibinyag ay isang spiritual at sacramental sign kung saan tayo ay nakakapasok sa bagong kasunduang ito or New Covenant, ang Royal Family of God. Sa ginawa ng mga propeta, ang pagtutuli ng puso
bilang sign ng pagtatalaga ng buong sarili sa Diyos. Deuteronomy 10:16 at Jeremias 4:14. 4. Ikumpara ang Roma 2:25 hanggang 29, 1 Corinto chapter 7, verse 18 hanggang 19. Si Propeta Jeremias ang nagsabing kasunduan sa bagong tipan ay di tulad ng sa lumang tipan sapagkat ito ay masusulat sa puso ng mga tao na ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Jeremias 31 verse 31 to 34. So dito po natin unang mababasa yung sinasabi nating bagong tipan kay Propeta Jeremias. Ito ang nangyayari sa pagbibinyag. Sa pagtutuli, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Colosas 2:11. Sige, sa kuya eh. Colosas 2:11. At ito nga ang totoong pagtutuli. Pilipos, mababasa po natin sa Pilipos chapter 3, verse 3. Tayo ay tumatanggap ng tunay na pagtutuli, tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus. Hindi tayo umaasa sa mga panlabas na seremonya. Sa kasunduan kay Isaac. Sabi ni San Pablo, ang istorya ng dalawang anak ni Abraham na si Ismael, na anak sa labas na iniluwal ni Hagar, katulong ni Sarah at si Isaac, na ipinangako ng Diyos na iluluwal naman ni Sarah sa kanyang katandaan, ay maaaring isimbolo ng pagkakaiba ng lumang tipan at bagong tipan. Galatia 4, verse 21 hanggang 31. Pero meron pang mas magandang simbolo doon sa kakilakilabot na pagsubok na binigay ng Diyos kay Abraham. Ang pag-aalay ng kanyang kaisa-isang anak na si Isaac bilang sakripisyo. Sa simula ng Biblia at hanggang sa tila pagbuka ng isang bulaklak, sa pamamagitan ng mga sulat ng ating mga early church father, katulad ni San Agustin, ang istoryang ito ay tila ba anino o foreshadow ng mangyayaring pag-aalay ng Diyos sa kanya ring kaisa-isang anak doon sa krus at ang kanyang kalbaryo. Juan 3:16. Ito po ang ating aaralin nito. Ito ay ang kasunduan kay Isaac. Makalawang ulit na pinuri ng Diyos si Abraham sa kanyang katapatan. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Genesis chapter 22, verse 12. Nabanggit ni San Pablo sa salin ng Griego or Greek ang eksaktong mga salita kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa pagpapako sa krus. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Mababasa po natin sa Roma chapter 8 verse 32. Marami pang magagandang pagsang-ayon o parallelism ng ating early church father. Halimbawa, ang bundok ng Moriah kung saan hiniling ng Diyos na ialay ni Abraham bilang sakripisyo ang kanyang anak na si Isaac, ay siya ring bundok na tinutukoy bilang lugar o kung saan nanggaling si Melchizedek, Salem. Ito ang lugar kung saan isang araw itinayo naman ni Solomon ang templo ng Diyos. Mababasa po natin sa 2 Kronika, chapter 3, verse 1. Sa katunayan, sa tradisyon ng mga Hudyo, sinasabing ito ang pinagmulan ng Jerusalem. Ito ay galing sa pagsasanib ng dalawang salitang pananampalataya at Salem.
Sa Hebreo, ang pananampalataya ni Abraham ang kanyang sinabi. Ang Diyos ang bahala. Genesis 22, verse 8. At ito po sa Hebrew ang Yireh, or Jira. Ayan. So, lugar. Ibig sabihin po, ito ay lugar. So, alam na po natin kung ano yung ibig sabihin ng Jerusalem. Pinagsanib na dalawang salita. Pananampalataya at ang pananampalataya at ang kanyang sinabi katulad na at Salem. Ayan. So, Jerusalem. Pati ako nalito. Salem, ibig sabihin peace. Yes. Ganon din naman ang lugar ng Kalbaryo kung saan si Jesus ay ipinako sa krus ay isa sa mga burol ng Moraya. Ito po yung mga parallelism na tinatawag. Ipinasan ni Isaac sa kanyang balikat ang mga panggatong na gagamitin sa kanyang pagsasakripisyo at ito ay hahantong sa kanyang patutunguhan na magtatapos sa kahoy. Ganon din naman makikita si Jesus, ang anak ni Abraham, Mateo 1:1, na pasan-pasan din ang kahoy. Ang krus kung saan siya ipapako. Nakita ni San Agustin ang paghahalin tulad na ito sa lalaking tupa na sumabit sa mga sanga ng kahoy sa pangyayari ng pagpuputong ng koronang tinik kay Jesus. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay sumabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Genesis 22 verse 13. Kahit sa mga salitang binanggit ni Abraham sa kanyang mga alipin sa Genesis 22 verse 5, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ito ay nagpapahiwatig ng pangako ng resurrection, ang pagkabuhay na muli ni Kristo. Ganito ang interpretasyon sa aklat ng Hebreo. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala si Abraham na kayang gawin ng Diyos na bumuhay ng patay, kaya't sa patalinghagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Hebreo 11, verse 17 hanggang 19. Sa katunayan, si Isaac ay naligtas sa kamatayan sa 3 araw. Sapagkat 3 araw ang aabutin bago ang isang tao ay makaakyat o makababa sa bundok ng Moraya. Genesis 22 verse 4, ganoon din naman si Jesus ay nabuhay sa 3 araw. Samantalang buong pusong inialay ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak bilang sakripisyo. Masasabing ito ay pagpapatunay ng kanyang katapatan. Ganon din naman ang sakripisyong ito ay pagpapatunay ng kanyang katapatan. Ganon din naman ang sakripisyong ginawa ni Jesus sa krus na nagbibigay sa atin ng pagpapala ng Diyos kay Abraham. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil o pagano sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatia chapter 3 verse 14. Ito na po ang panahon ng mga patriarka o patriarchs.
ang nakababatang si Jacob. Si Isaac ay lumaki at napangasawa si Rebecca. Katulad ng kanyang inang si Sarah, si Rebecca ay baog din. At katulad ni Abraham, si Isaac ay nakiusap sa Diyos upang pagkalooban siya ng mga anak. Genesis 22, verse 21, chapter 15 at verse 3. Habang ang kambal na sa sinapupunan ni Rebecca ay nag-aaway, sinabi ng Diyos kay Rebecca na ang mga batang ito ay magiging bansa, subalit ang mas batang si Jacob ang siyang mas makapangyayari kaysa sa kanyang kapatid na si Esau. Genesis 25, verse 23. Ito ay kakaibang istorya sa Genesis. Mapapansin na pinipili at kinakasihan ng Diyos palagi ang mas batang anak na lalaki, kahit na nga ba ang kalakaran sa mundo ay ang pagbibigay ng mga pribilehiyo at pagtangi sa mga panganay o mas nakatatanda. Ang alay ni Abel ay higit niyang kinalugdan kaysa alay ni Cain. Mas pinaboran si Isaac kaysa kay Ismael. At ang mga batang anak ni Jacob na si Jose na naging bayani sa mga huling aklat ng Genesis, samantalang ang panganay na anak ni Jacob na si Ruben ay wala man lang nagawa upang ipagtanggol si Jose sa kapihang ginawa sa kanya ng kanilang mga kapatid. Mababasa po natin sa Genesis 37. Bakit pinapayagan nito ng Diyos na mangyari? Para bang ito'y sa kadahilanang ang una at ang panganay na anak na si Adan, sa kanyang pagsuway at pagtaksil sa Diyos, ang nagpabago ng magandang samahan at kasunduan ng tao at ng Diyos. Ganun pa man, hindi nabigo ang Diyos. Tayo ay kanyang sinagip. Kung ang panganay at matandang anak ay pumalpak sa kasunduan sa Diyos sa paghirang niya sa mga mas bata, mahina at makasalanan, nagpapatuloy pa rin ang kasaysayan ng pagliligtas. Ito ay pagpapatunay lamang na tulad ng sinabi ni San Pablo, ang kaligtasan ay nasa malayang grasya at pagmamahal ng Diyos. Sa interpretasyong ito, ipinakita ni San Pablo kung paanong mas pinili ng Diyos si Jacob kaysa kay Esau. Ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pinili ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipinanganak ang mga bata, bago pa sila nakagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid ayon nga sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinaputan ko si Esau. Roma 9, verse 11 hanggang 13. Ito ang pangyayari sa kabuuan ng Biblia, lalo na sa istorya ni David, ang bunsong anak ni Jese, na siyang hinirang or anointed bilang maging hari, unang Samuel 16 verse 1 hanggang 13. Ang mga bata o ang mga bunso ang siyang magiging daan sa katuparan ng kaligtasan hanggang sa pagdating ni Kristo. Ang iisang anak ng Diyos, ang una, panganay na anak, bagong pamilya ng Diyos. Si Jesus ang tumupad ng pangako sa Israel at ito ay makikita natin sa susunod na aralin, ang panganay na anak ng Diyos sa gitna ng mga bansa. Exodus 4, verse 22. Huwag kang maguluhan sa drama at panlilinlang kung paanong sa panluloko ay nakuha ni Jacob ang pagbabasbas na dapat sana'y naibigay kay Esau. Napatunayan lamang na hindi karapat-dapat sa pagbabasbas si Esau dahil sa kanyang walang pagpapahalagang pagtingin sa kanyang pagiging panganay at kaangkop nitong karapatan bilang mas nakatatandang kapatid. Ang karapatan bilang panganay ay tahasang binaliwala ni Esau at ipinagpalit lang para sa isang
tasa ng sinabawang pulang patani. Mababasa po natin Genesis chapter 25, 29 hanggang 34. Ang ginawang panlililang ni Jacob sa kanyang kapatid ay ikinondena ng mga kritikong propeta sa katulad po sa Hosea 12 verse 4 at Jeremias 9 verse 3. At binalikan siya ng tadhana. Pinagbayaran niya ito sa mga teksto sa Genesis. Halimbawa, siya ay niloko ni Laban sa kanyang tiyuhin nang ipakasal sa kanya ang panganay na anak nito na si Leah at hindi si Raquel, na kanyang totoong napupusuan. Genesis 29 verse 25. Lalaon, maloloko siyang muli ng kanyang mga anak nang ipagbili nila si Jose, ang kanyang paborito at mahal na anak. Inilubog ng mga anak ni Jacob ang damit ni Jose sa tubo na kinatay na kambing upang ito'y maipakita sa kanilang amang si Jacob at para ipaalam sa kanya na patay na ang kanyang paborito at mahal na si Jose. Ito ay labis na ikinalungkot ni Jacob. Mapapansin na hindi nawawala ang layunin ng nag-iistorya ng Genesis kung paanong ginamit ni Jacob ang kanyang kambing sa kanyang balahibo. Ganon din naman nagamit ang kambing sa kanyang dugo sa panluloko sa kanya ng kanyang mga anak. Ikukumpara po natin ito sa Genesis 27, verse 15 hanggang 16 at chapter 37, 31 hanggang 33. Ang kasinungalingan na ito na ginawa ni Jacob ay ginamit ng Diyos sa kanyang layunin. Pinili ng Diyos si Jacob kaysa kay Esau, Malakias 3:1 at Roma 9 verse 13. Sa pamamagitan ni Jacob, ang pagpapalang kanyang iginawad kay Abraham ay magpapatuloy o Genesis 28 verse 3 hanggang 4. Kinumpirma mismo ito ng Diyos sa pagpapakita niya ng hagdanan kay Jacob patungong langit. O ito po yung Jacob's ladder. Genesis 28 verse 10 to 15. Lalaon, gagamitin din ito ni Jesus ang panaginip na ito sa kanyang sarili. Ang pagpapahayag ni Jesus na sa pamamagitan niya ang langit at lupa ay magsasanib o magkakaisa at mag-aayos. Ang nasa lupa at ang nasa langit ay maglalapit, magkikita. Si Jesus ang tinatawag ni Jacob na pintuan ng kalangitan or gateway to heaven. Juan 1:51 at Genesis 28 verse 17. Pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Jacob sa Israel ayon sa misteryosong magdamag na pakikipagtunggali niya sa kanya. Ang pangalang Israel ay pinakahulugan sa taong nakipaglaban sa Diyos. Mababasa po natin sa Genesis 35 verse 10 at Hosea 12 verse 5. Ang 12 anak ni Jacob ang bumuo sa mga tribo ng Israel. Genesis 47, verse 27 at Deuteronomio 1:1. Si Jose at Juda. Sa istorya naman ni Jose at ng kanyang mga kapatid, makikita ang ginawang pagpili ng Diyos sa mas batang anak na si Jose upang ipagpatuloy ang plano ng kaligtasan. Ang paghihirap na dinanas ni Jose ay para bang anino sa pagpapakasakit na dinanas ni Jesus para sa ating kaligtasan. Si Jose ang biktima ng pagsiselos ng kanyang mga kapatid, tinaguriang mga anak ng Israel. Sa halagang 20 pirasong pilak upang maging alipin sa bansang Ehipto, ganoon pa man, pinatawad sila ni Jose at iniligtas sila sa gutom na nangyayari noon. Muli, ang binabalak ng tao na magdulot ng kasamaan, naging daan sa magandang kinahantungan ayon sa planong pagliligtas ng Diyos. Genesis chapter 50,
hanggang verse 19 hanggang 21. Ang unang aklat ng Biblia ay nagtatapos kay Israel sa kanyang huling hantungan at pagbibigay ng kanyang huling habilin sa kanyang mga anak. Para kay Huda, ipinangako niya ang isang marangal na dinastiya o royal dynasty na magtatagal sa paghabang panahon. Genesis chapter 49 verse 9 hanggang 12. Siya ay makapangyayari sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Ito ay banal na kasulatan na pinakakahulugan ng ating simbahan bilang si Jesus na pangako sa atin, ang Mesiyas, ang Hari. Sa linya ni Huda, magmumula ang linya ng mga hari, katulad ni David at Solomon. Ikalawang Samuel, chapter 8, verse 1 hanggang 14 at unang hari, chapter 4, verse 20 hanggang 21. Si Jesus ay darating bilang isang marangal na anak ni David. Mateo 1, chapter 1 hanggang 16, ang tinatawag na leon ng Huda sa Revelation 5:5. Ang pamilya ng Diyos ay nagpapagala-gala mula sa silangan ng Eden hanggang sa Ehipto. Sa susunod nating lesson, malalaman natin kung paanong tinapad ng Diyos ang pangako ni Jacob kay Jose bago siya mamatay. Mababasa po natin sa Genesis 48 at verse 21. Ito po yung ating mga aralin. So I hope po na meron tayong natutunan at nag-chat down po tayo ng mga importante na ating gustong malaman at nawa po ang mga katanungan na ito ay makatulong sa pag-aaralang mga katanungan. Una po, ang tatlong parte ng kasunduan ng Diyos kay Abraham. Ikalawa, paano ang kasunduan kay Noe ay tumuturo sa sakramento ng pagbibinyag. Ito po ay nandoon sa unang lesson po natin ng Genesis to Jesus, lesson 3. Una po yun, ito po yung first part ng lesson 3. Pagkukumparahin ang pagsasakripisyo ni Isaac sa pagsasakripisyo ni Jesus sa krus. Ano ang pagalintulad nito? O yung tinatawag po nating parallelism. Ayan. Panalangin. Ang Liturgy of the Hours ng ating simbahan ay palaging isinasama ang Canticle of Zechariah o Lucas 1:68 hanggang 79. Sa kanyang panalangin sa umaga at ganoon din naman ang Magnificat, Lucas 1:46 hanggang 55, sa kanyang panalangin sa gabi. Sa parehong panalangin ito, makikita ang pagdating ni Jesus bilang katuparan ng kasunduan ng Diyos kay Abraham. Nasalit ang mga talatang ito na nabanggit sa Biblia at humingi ng tulong sa Diyos na mauunawa ang mabuti ang kanyang pangako kay Abraham at sa ating kanununuan magpakailanpaman. Amen. God bless us all at maraming salamat po. I will stop my sharing. Okay, so ang ganda ng ating topic, no? Doon mo makikita yung mga prefigure, no, na mga paparating na pangako ng Diyos na kahit nagkaroon ng mga ganong mga pangyayari, yung kanyang pangako ay hindi niya kinalimutan. Yung pangako ng pagliligtas, no? Pansinin mo sa mga Hudyo yung pangako, bakit nakarating sa ating mga hintil at bakit tayo napasama? Abangan natin yan sa mga darating pang lesson natin sa Genesis to Jesus. Tandaan nyo, dito po sa ating alamin, marami tayong malalaman kung bakit ganun ang mga pangyayaring nagaganap at naisulat sa banal na kasulatan. At dito maiintindihan natin kung bakit ganun ang mga panulat na pangyayari sa banal na kasulatan. Marami po tayong malalaman, no? Kung tayo ay babasa lamang ng babasa sa Biblia at wala tayong magiging pag-aaral dito, hindi natin ito maiintindihan. Dito po sa ating alamin,
malalaman po natin kung bakit ganun po yung mga pangyayari na nasaad sa Biblia. At ito po ay ating maiintindihan sa pamamagitan po ng ating sama-samang pag-aaral dito. Kaya po ito ay ating alamin. Malalaman natin, no, kung paano yung parallel between Jesus Christ na sakripisyo at kay Isaac, no, yung pangako kay Jacob at doon din sa mga Israelita. No, nalalaman natin kung saan nagmula yung mga pangalan na gano'n, kung bakit ginamit yung pangalang Yisrael, bakit ginamit ang salitang Abraham, mula sa Abraham ginawang Abraham. No, dito natin makikita, no, maiintindihan natin kung bakit mga gano'n, no. So muli mga kaindi, samahan niyo po kaming muli dito po sa ating alamin at marami po tayong matututunan dito. Ngayon po, kung meron po kayong mga katanungan na may inyong gustong malaman, sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. At muli, kahit po outside the topic ang inyong itanong dito, sasagutin po natin yan, no? Kaya po meron tayong Q&A pagkatapos po ng topic na ating inilahad. Kung hindi po doon ang gusto nyo itanong po ninyo, no? Sasagutin po natin yan. Basta po tungkol sa ating pananampalataya o hindi man patungkol sa ating pananampalataya, at sasagutin po namin yan base sa aming mga natutunan at sa aming nalalaman. Tandaan po ninyo, kami po na nandito ay limitado rin po ang aming kaalaman. Kami po ay hindi Diyos. Kami ay tao rin katulad nyo na makasalanan, nagkakamali. Kaya correction is needed but not insulted. Muli, ihintay po namin ang inyong mga katanungan para po ating sasagutin dito sa ating alamin. Okay, Bro Arnold, meron kang yes. Good evening, Bob. Good evening sa lahat. Amen. Nagkakaroon tayo ng technical problem na wala yung Zoom doon sa live. Sige, pero patuloy lang, naririnig tayo. Naririnig ba tayo? Naririnig nyo? Naririnig ko kayo, naririnig. Tuloy mo lang yun. Sige lang. Kasi sa akin din, humihina rin yung signal ng ating internet, no? Yung internet din na dito, no? Nagpuputol-putol din yung internet ko. Nagpapadala ng message yung internet. Sabi niya, your internet is unstable, sabi dito sa akin. Pero wag po kayo mag-alala. Kung yan ay kagagawa ng kaaway, hindi yan magtatagumpay, no? Basta tuloy lang tayo, wag lang magba-blackout. Kahit mag-blackout, magtutuloy-tuloy tayo kasi meron tayong ilang minuto para hindi ma-interrupt yung ating usapan dito, no? So tuloy lang po tayo at kahit hindi po tayo nakikita doon sa ating live, magpapatuloy lamang po tayo. So muli at maraming salamat po. Okay, so mga nandito sa loob ng Zoom, salamat. Lalo na doon sa mga live na nasa live viewers at sa ating mga comment section. Batiin muna natin sila, no? Si Sir Eleuterio, salamat. Cincia Manalio, Jomar Cruz, good evening po. Sabi ni Eleonores Erwas is watching. Bakunawa Uyangya, good evening sa inyong lahat. Si Marlon Biscara de la Cruz, maganda at mapagpalang umaga, araw, gabi sa ating lahat, mga kaindi from Dubai. Si Sis Monet Cabuen, no? Good evening everyone. Cincia Manalio. Okay. Mga bro and sis, pasok na po sa Zoom, sabi niya. Duel Gel de las Carte, nanonood, no? Si Jonathan Selmar, may tanong si Jonathan Selmar. Ito, umpisa na natin yung sagot. Sabi ni Jonathan Selmar, no? Yung ating Q&A. Bro, ano ibig sabihin sa Mateo 28:18? Kasi sinabi ng supervisor ko na INC, kaya binigyan si Kristo ng kapangyarihan dahil wala siyang power. So, yun yung tanong ni Jonathan Selmar, no? Bro, bago ako sagutin, totoo ba na walang power si Kristo? Kaya siya binigyan? Bro Arnold? Meron, bro. Meron. Yeah. Kaya nga tinawag siyang Lord. He's got authority over to forgive sins, authority over demons, at authority over nature. Nauutusan niya yung di ba? Yung storm. Sinabi lang sa storm, be quiet, be still. Correct. Nakakagawa ba ng gano'n? Tsaka yung naglapag sa tubig. That's Lord. Lord of all. He's Lord of all. Yung ibig sabihin ng Lord is it's a divine
divine attribute yun. Lord. Same as God. Okay. Yes, may kapangyarihan si Kristo, no? Kaya yung sinasabi ng supervisor mo na walang kapangyarihan si Kristo, hindi yata nabasa yung John 10:18. Sabi ni Kristo, walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihan. Ayan, sinabi ni Kristo, mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. See? Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Mayroon siyang kapangyarihan. Kaya niya nga magpalayas ng demonyo. Kaya niyang magpagaling ng may sakit. Kaya niyang lumakad sa ibabaw ng tubig. Kaya niyang magumawa ng milagro. Gaya ng pagkakita ng mga bulag. Paglakad sa mga pilay. Pagbangon sa mga patay at iba pa. Kapangyarihan niya yon. Kaya yung Mateo 18 na sinasabing wala siyang power, nagkakamali, no? Sabi niya, mayroon akong kapangyarihan na pwede kong ibigay. Kaya nga, sa kanyang pagkabuhay na bumuli, kapangyarihan ng Diyos yun. Bilang Diyos si Kristo, sarili niya ang kanyang bumuhay sa kanya. Dahil sa niya, mayroon akong kapangyarihan, kunin ito at muling ibigay, no? Mayroon akong kapangyarihan ibigay ito at muling kunin ito. Sarili niya. No, kaya itong supervisor mo, hindi yata ito nagbabasa ng Biblia. Kung Mateo 28:18 ang babasihan natin, hindi naman ganun yung sinabi doon na wala siyang power. Tingnan natin yung context doon, no? Para makita natin. Hindi ganun yun. Hindi yun patungkol sa walang power si Kristo kung babasahin natin, no? Ito yung sinasabi doon sa Mateo 18, no? Kaya itong ating mga kaibigan na to na nag-i-interpret ng sarili, wala namang aral ng theology or exegesis, ay banat lang ng banat. Sabi rito sa 18. Sabi, lumapit si Jesus at sinabi sa kanya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Hindi ito literal na binigyan lang siya ng kapangyarihan, kundi ito mismo yung talagang authority niya, no? Authority niya, no? Hindi niya pa sinasabi ito, pero may authority na siya rito sa lupa. Nakakagawa siya ng sarili niyang pamamaraan bilang Diyos at tao. Kaya niyang ang tubig gawing alak, di ba? Yung tinapay, kaya niyang paramihin. Hindi yung ganun ang context nun na ibinigay na. No? Tandaan natin si Kristo kapag ito ay nagsasalita, puro pagpapakumbaba ang kanyang sinasabi. Hindi niya tinataas yung ganang kanyang sarili, kundi ang gusto niyang parangalan yung Ama. Sabi niya, kung papaanong pinararangalan ng anak ang Ama, gayon din ng Ama ay pararangalan ang anak. No? Dahil gusto niya ang Ama ang parangalan, dahil ang Ama ang nagpaparangal sa anak. Yun ang context nito Hindi ibig sabihin doon sa Mateo 18, binigyan lang siya ng kapangyarihan. Walang ganun, no? Hindi ganun ang context nun. Gaya nga ng sinabi sa 10:18, mayroon akong kapangyarihan. Si Kristo na mismo may sabi, mayroon siyang kapangyarihan na ibigay yung kanyang buhay at kunin itong muli. Kung ang buhay niya kaya niyang ibigay, yung pa kayang mga bagay na ginagawa niya ay hindi kanya yon. See, dito natin makikita na itong supervisor mo ay naniniwala lang doon sa mga sabi-sabi ng kanilang mga ministro, no? Kaya wag kang maniniwala dyan, no? Mayroong power si Kristo mula na rin sa bibig niya. Ang sabi niya, mayroon akong kapangyarihan. Ayan. Okay? Sis Malu? Okay. Bro Arnold, okay lang kahit wala yung natin sa Zoom. Okay lang. Pero sige. Naririnig. Oo. So, bakit nawala? Hindi ko nga maintindihan. Sige, tuloy lang. Okay. Okay, sa Bro Arnold, may dadagdag ka? Tsaka yung John 2:19, bro, yung sinabi niya na tear down this temple is referring to his, diba? Yung body niya. And after 3 days, I will build it again. So may kapangyarihan siya na mag-resurrect siya ng sarili niya. Yes. John 2:19. Kaya niya yun, no? Kaya niya.
Ultimo nga doon sa doon sinasabi ni ni Mateo 3:11 yung kay John. Sabi ni John, binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa ngunit ang darating na kasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyong sa Espiritu Santo at apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Ultimo si St. John, no? Ano sabi niya? Higit siyang makapangyarihan. No? Dito natin makikita, no? So, wag pa maniniwala doon sa context na akala niya na ibig sabihin na ibinigay na yung kapangyarihan sa kanya, ibinigyan lang si Kristo ng kapangyarihan. Hindi ganoon ang context noon, bro, no? Na si Jonathan Selmar na nagtanong, no? Hindi ganoon yung context noon. Okay? Sabi rin ni Mateo 9:6, ngunit upang malaman ninyo na anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan dito sa lupa. Yes. Si Kristo na nagsasabi, may kapangyarihan siyang magpatawad ng kasalanan dito sa lupa. Yes. So, Diyos lang ang may kakayahang magpatawad ng kasalanan ng tao. Bakit si Kristo sinabi niya, ang anak ng tao, sa kanya patungkol yon, may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Kaya yung supervisor mo na Mateo 18, akala niya ang context nun ay literal na ganun talaga, no? Kaya kung magtatanong ka, Jonathan Selmar, dito maraintindihan mo yung context ng Mateo 28:18. Okay? Okay. Meron ka pa idadagdag? Dahil si Kristo may kapangyarihan at binigyan niya din yung kanyang mga alagad, no? Nagbigay din siya ng kapangyarihan niya. Tingnan ninyo, Mateo 10:1. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, magpagaling ng may karamdaman. No, kung walang kapangyarihan si Kristo, bakit nagbibigay siya doon sa mga alagad ng power na expel ng demons, makapagpagaling ng may sakit, bumuhay ng mga patay, yung mga apostol, no? Dito mo makikita na itong Mateo 28:18, hindi naman ganun yung context niyan eh. Gaya ng sinasabi ng supervisor mo, Jonathan Selmar. Di ba? So, meron ka pa idadagdag, Meron ka pa idadagdag? Bro, Sis Malu, ano nang balita sa ating Zoom? Pero naririnig naman tayo. Okay, naririnig. Gusto nyo sa Zoom na lang, tanggalin ko muna yung OBS. Tanggalin mo muna yung OBS, then muna tayo sa Zoom. Wait lang mas saglit lang ito, saglit lang. Okay, sige, hintayin natin, no? Dahil sa technical problem na ating naranasan, kasi ako din, humihina din yung ating signal, no? Kanina ka pa rin nararamdaman nyo